Blockbuster. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Enero 15, 2020. Dapat ay isang ordinaryong pagbabalik mula sa Dubai papuntang Maynila. Ngunit may isang bag na iniwan sa tabi ng baggage carousel. Sa loob noon ay isang larawan. Ang litrato ay ako. Ang problema, hindi ko kilala ang kumuha at hindi ko rin matandaan na may nagkuha ng litrato ko noong araw na iyon. Alas 7 ng gabi noon nang dumating ang flight ko mula Dubai International Airport. Pagod na pagod ako mula sa isang linggong business trip. Mga meeting, site inspections at walang katapusang pakikipag-usap sa mga kliyente. Ang taning nasa isip ko ay ang mainit na tahanan ko sa Pasig, ang aming sopas na inihanda ng aking ina at ang yakap ng aking asawang si Karen. Bago ako umalis ng Dubai, wala namang kakaiba. Isang tipikal na araw sa airport, matao, maingay, puno ng mga pasaherong pagod rin tulad ko. Nag-check-in ako sa Emirates, iniwan ang aking maleta at dumaan sa immigration. Walang anumang insidente. Umupo ako sa gate isang oras bago ang boarding, nagbasa ng libro at paminsan-minsay tumitingin sa phone ko. Walang lumapit sa akin, walang nagtanong, walang kakaibang nangyari. Oo, may isang sandali. Naalala ko, habang pumipila para mag-boarding, may naramdaman akong bahagyang pagtulak sa aking likuran. Bumaling ako, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at cap ang mabilis na dumaan. Hindi ko nakita ang kanyang mukha. "Excuse me," sabi niya sabay lipad papalayo. Akala ko ay nagmamadali lang siya, hindi ko na pinansin. Lumipad kami ng 8 oras, maayos ang biyahe, walang turbulence. Nakatulog ako ng mahimbing. Ang sarap ng tulog ko, hindi ko na maalala kung nananaginip pa ba ako. Paggising ko, nasa Pilipinas na kami. Bumaba ako, dumaan sa immigration at nagtungo sa baggage claim. Iyon na nga. Habang naghihintay ng maleta ko, napansin ko ang isang maliit na bag, isang brown na leather satchel na nakatenga sa tabi ng carousel. Walang kumuha, walang nag-claim. Ilang minutong itong nandoon, paikot-ikot ang mga pasahero pero walang tumitingin dito. Sa isip-isip ko, baka may nakalimutan lang. Pero may kakaiba. Tila ba may invisible na pader sa paligid niyang bag na iyon na parabang natural na iniiwasan ng lahat ito. Tinawag ko ang isang staff ng airport. "Sir, may naiwang bag po diyan," sabi ko sabay turo. Tumanggo siya at lumapit. Binuhat niya ang bag. Medyo mabigat daw ayon sa kanya at dinala sa lost and found counter. Dapat ay wala na akong pakialam doon. Kinuha ko ang maleta ko at nagtungo sa labas kung saan naghihintay si Karen sa sasakyan. Pero may kumalabit sa akin. Hindi kamay, kundi isang pakiramdam. Isang pangingilabot sa batok na hindi ko may paliwanag. Parang may bumulong sa akin. "Tignan mo kung ano ang nasa loob ng bag na iyon." Sinubukan kong baliwalain. Sumakay ako sa kotse. "Kumusta ang biyahe?" tanong ni Karen habang paalis na kami ng parking lot. "Okay naman," sagot ko. Pero hindi ako mapakali. Habang tumatakbo ang sasakyan sa expressway, paulit-ulit kong naiisip ang bag na iyon. Sino kaya ang may-ari? Bakit iniwan? At bakit parang may connection yun sa akin? Kinabukasan, hindi ko na nakayanan. Bumalik ako sa NAIA. Sinabi ko sa sarili ko na ginagawa ko ito dahil mabuting mamamayan ako. Baka may importanteng gamit sa loob ng bag na iyon. Baka hinahanap ito ng may-ari. Pero sa totoo lang, may ibang dahilan. Isang bagay na hindi ko kayang may paliwanag. Parang may puwersang humihila sa akin pabalik sa bag na iyon. Pagdating ko sa Lost and Found Department, ipinaliwanag ko sa officer na ako ang nakakita ng bag. "Nandito pa po iyon?" tanong ko. Tinignan ako ng officer, isang babae sa mga 40 years old. Seryoso ang mukha at tumanggo. "Oo, nandito pa. Hindi pa namin nabubuksan kasi wala pang nag-claim." "Pwede ko po bang makita?" Nag-atubili siya. "Bakit po?" Wala akong maibigay na matinong sagot. Gusto ko lang pong makatulong. Baka makita kong identification.
Pagkatapos ng ilang minutong pakikiusap at pagpapakita ng aking ID, pumayag siya. Dinala niya ako sa isang maliit na silid sa likod, isang malamig na kwarto na may isang mesa at 2 upuan. Sa mesa nakapatong ang bag. Mukha siyang luma pero maayos pa. Brown na leather, may gold na buckle at medyo mabigat sa tingin. Huwag niyo pong galawin ng direkta ha. Gagamit tayo ng gloves. Binigyan niya ako ng latex gloves at sinuot din niya ang kanya. Humarap kami sa bag. Napansin kong bahagyang naninginig ang aking kamay. Binuksan ng officer ang buckle. Bumukas siya ng may mahinang click. Sa loob, iilang bagay lamang. Isang lumang susi na kalawang na, isang pirasong puting tela na parang panyo na may mantsang kayumban. Tumulo ang aking malamig na pawis nang mapagtantong baka dugo iyon. At isang embolero. Brown na embolero, simpleng itsura, walang pangalan o address. Pero nang buhatin niya yon ng officer, may nakita ako sa likuran. May nakasulat, maliit, halos hindi mabasa, parang sinulat ng nanginginig na kamay. Para sa lalaking titingin. Nalamig ako. Binuksan ng officer ang embolero. Dahan-dahan niyang inilabas ang laman, isang litrato. Inibigay niya yon sa akin. At nang nakita ko kung ano iyon, para akong binuhusan ng yelo mula ulo hanggang paa. Iyon ay ako. Larawan ko. Nakatayo ako sa isang silid na hindi ko nakikilala. Ang silid ay luma, may mga bitak na pader, isang bintanang may baras, at sa likod ko ay isang salamin. Sa salamin na iyon, kita ang refleksyon ko, pero may isang detalye na hindi ko maintindihan. Sa litrato, ang suot ko ay hindi ang damit na suot ko noong araw na iyon sa Dubai. Sa litrato, suot ko ang isang puting damit, isang damit na hindi ko pa nasusuot kailanman. At sa likuran ko, sa gilid ng litrato, may isang anino. Isang anino ng isang taong nakatayo sa tabi ko, pero walang katawan na bumubuo sa anino na iyon. Kilala niyo po ba ang kumuha nito? Tanong ng officer. Hinawak ko ang litrato. Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi, bulhon ko. Hindi ko kilala ang kumuha at hindi ko rin alam kung saan ito kinuha. Umuwi akong gulong-gulo. Hindi ko sinabi kay Karen ang totoo. Paano ko isasabi na sa loob ng 7 araw ay mawawala ako? Sa susunod na 3 araw, hindi ako makatulog. Tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang litratong iyon, ang puting damit, ang anino, ang silid na hindi ko nakikilala at paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, kailan iyon kinuha? Bakit hindi ko matandaan? Noong ika-4 na araw, nagdesisyon akong siyasatin ng mas mabuti ang larawan. Inilabas ko ito sa embolero. Inuwi ko ito ng walang paalam sa airport. Alam kong mali, pero hindi ko na kayang iwanan pa. Ipinatong ko ito sa mesa sa aking opisina sa bahay. Binuksan ko ang liwanag. Kinuha ko ang magnifying glass at saka ko nakita ang mga detalye. Sa ilalim ng litrato may maliit na tatak, isang petsa, Enero 15, 2020. Iyon mismo ang araw ng flight ko. Pero paano? Ang litrato ay kuha sa isang silid na may bintanang may baras. Walang ganoong silid sa Dubai Airport at ang suot kong puting damit, hindi ako nag-uuwi ng puting damit. Hindi ko yun gusto. Pero may nakita pa ako. Sa salamin sa likod ko, bukod sa anino, may isa pang detalye. Isang bagay na nasa sahig sa silid na iyon. Lumapit ako nang lumapit ang magnifying glass hanggang sa halos dumikit na ang mukha ko sa litrato. Isang kamay. May kamay na nakausli sa ilalim ng kama sa silid na iyon. Isang kamay na kulay agaw, parang walang dugo, na may mahabang kuko. Tumayo ang balahibo ko at saka ko napansin. Sa gilid ng litrato, sa itaas na kaliwang kwerno, may numero. Isang numero na halos kasing liit ng tuldok, 217. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon, pero may kakaibang sinabi sa akin na numero iyon ng isang silid sa isang lugar, isang silid na katulad ng nasa litrato. Nag-Google ako, silid 217, walang direktang resulta, pero nang itinype kong Dubai, may lumabas. Isang lumang balita mula 2018 tungkol sa isang hotel sa Deira, Dubai. Isang hotel na isinara at tapos ng isang insidente. Ano ang insidente?
May isang babaeng nagpakamatay sa loob ng room 217. Iniwan niya daw ang kanyang bag, isang brown na leather satchel sa lobby bago siya umakyat. Nanlaki ang mata ko. Sa loob ng bag na nasa airport, iyon ang bag na iyon. Paano ito napunta sa NAIA mula sa Dubai? At bakit ngayon lang ito lumipaw at tapos ng 2 taon? Sinubukan kong hanapin ang pangalan ng babae. Walang nakalagay sa balita. Hindi nila inilabas dahil sa privacy. Pero may isang detalye na nagpatigil sa akin. Ayon sa report, ang babae ay Pilipina, isang OFW. At bago siya mamatay, sumulat siya ng isang liham. Isang liham na hindi na raw nahanap. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Karen yun. "Nasaan ka?" tanong niya. "Andito ka ba sa bahay?" "Oo," sagot ko. "Bakit?" "May gumatok kasi sa pinto. Sinilip ko sa pihol, walang tao. Pero may naiwan sila sa may paanan ng pinto." "Ano yun?" "Isang sobre, brown na sobre." Hindi na ako nagpaalam. Bumaba ako ng hagdan ng mabilis. Inabot ko kay Karen ang sobre. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niyang may mali. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, isa na namang litrato. Parehong silid, parehong puting damit, parehong anino. Pero ngayon, mas malapit na ang kamay sa ilalim ng kama. At may bago. Sa pagkakataong ito, ang mukha ko sa litrato ay hindi nakangiti. Nakatingin ako diretso sa kamera, pero ang mga mata ko ay luhaan. At ang aking bibig ay bahagyang nakabuha, para bang may sinasabi. Pinasadahan ko ng daliri ang litrato at doon ko naramdaman may nakaukit sa likod. Hindi nakasulat, nakaukit, parang kuko ang gumamit. "Bakit mo binuksan ang bag ko?" Bumagsak ang litrato sa sahig. Napasigaw si Karen. Tumakbo ako palabas ng bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, basta kailangan kong umalis. Nasa labas ako ng gate nang may tumawag sa pangalan ko. "Ginoo!" Lumingon ako. Isang matandang babae ang nakatayo sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng itim na damit, may belo sa mukha kaya hindi ko makita ang kanyang mga mata. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bag. Ang kaparehong bag, brown na leather satchel. "Saan mo nakuha yan?" sigaw ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, itinaas niya ang bag at saka ito binuksan. Sa loob, walang susi, walang tela, walang sobre. Sa loob ay isang bagay lamang, isang salamin. Maliit, bilog, may frame na kahoy. At sa salamin na yon, nakita ko ang refleksyon ko. Pero hindi ang refleksyon ko ngayon, ang refleksyon ko sa litrato. Nakaputing damit, luhaan ang mga mata, at sa likod ko ang anino, gumagalaw. Tumakbo ako palapit sa matandang babae, pero sa bawat hakbang ko, lumalayo siya. Hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, pero parang lumalayo ang distansya. Imposible, pero totoo. "Sino kayo? Anong gusto ninyo sa akin?" Sa wakas, tumigil siya. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin ng diretso. Itinaas niya ang kanyang belo at doon ko nakita ang kanyang mukha. Kamukha ko. Hindi kamukha, iyon mismo ang mukha ko. Pero matanda, mga 6 na pang taon na mas matanda. Pareho ang mata, pareho ang ilong, pareho ang pikas sa kaliwang pisngi. "Ako ikaw," sabi niya. "Ako ang ikaw sa hinaharap. O ako ang ikaw sa nakaraan. Hindi ko na rin alam." Nawala ang boses ko. Wala akong masabi. "Ang bag na yon, hindi mo dapat binuksan. Hindi dapat. Dahil ang bawat bag na iniiwan, may lihim. At ang lihim na yon, kapag binuksan mo, ikaw na ang susunod na mag-iiwan." "Anong ibig mong sabihin?" Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at takot. Noong 2018, may babaeng nagpakamatay sa room 217. Pilipina, OFW. Iniwan niya ang bag. May lalaking nagbukas noon. Katulad mo, hindi makapakali. Gustong malaman kung ano ang nasa loob. Pagkabukas niya,
Nakita niya ang litrato niya, kuha sa isang silid na hindi niya nakikilala. Pagkalipas ng 1 linggo, nawala siya. Hindi na nakita. Ang taning naiwan, ang bag na may bagong litrato sa loob ng susunod na biktima. Nanlamig ako. At ngayon, ikaw na ang nasa litrato. Ako ang nagbukas ng bag bago ka. Ako ang nakita ng litrato ko. Matanda na tulad ngayon. At sinubukan kong takasan ng susunod pero hindi ko mapigilan. Hindi natin mapipigilan dahil ang bag, hindi ito ordinaryong bag. Ito ay isang bitag, isang sumpa. Ang bawat na magbubukas nito, magiging bahagi ng susunod na litrato. Paano ito titigil? Bulon ko. Ngumiti siya. Malungkot. Walang pag-asa. Hindi. Ang taning paraan, huwag buksan ang bag. Pero binuksan mo na. At nang makita mo ang unang litrato, tinanggap mo na ang kapalaran mo. Hindi. Hindi ako maniniwala dyan. Tumalikod siya. Sa loob ng 7 araw, mawawala ka. Tulad ko. Tulad ng babae sa room 217 at may bagong magbubukas ng bag at ikaw naman ang lalabas sa kanyang litrato. At saka siya naglaho. Hindi naglakad. Naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Tumayo ako ron ng ilang minuto. Nanginginig. Umuwi ako. Hindi ko sinabi sa Karen ng totoo. Paano ko sasabihin na sa loob ng 7 araw ay mawawala ako? Kinabukasan, sinubukan kong sirain ang litrato. Sinunog ko. Tinapon ko ang abo sa ilog. Pero pag uwi ko, nasa mesa ulit iyon. Buo. Walang tanda ng pagsusunog. 2 araw, sinubukan kong iwan ng bag sa simbahan. Binasbasan ng pari. Pagbalik ko sa bahay, nasa pintuan namin ang bag. 3 araw, nagising akong nakasuot ng puting damit. Hindi ko yun suot nang natutulog ako. Hindi ko alam kung saan galing. 4 na araw, nakita ko ang kamay. Sa ilalim ng kama ko. Hindi gumagalaw, nakatingga lang, kulay abo, mahahabang kuko. 5 araw, nagsimula na akong magkalimot. Nakalimutan ko ang pangalan ng nanay ko. Nakalimutan ko ang mukha ni Karen, pero hindi ko nakalimutan ang bag. Hindi ko kayang kalimutan. 6 na araw, gising ako buong magmadgap. Hawak ko ang kamay ni Karen. Umiyak ako. Patawarin mo ko, sabi ko. Hindi niya maintindihan kung bakit. 7 na ngayong araw. Habang sinusulat ko ito, nakaupo ako sa opisina ko. Nasa harapan ko ang bag. Bukas na bukas at sa loob ay isang bagong sobre. Hindi ko pa binubuksan. Alam kong laman noon ay isang litrato ng susunod na tao, ng taong magbubukas ng bag pagkatapos kong mawala. Naririnig ko ang yabag sa labas ng pintuan ng opisina ko. Hindi si Karen, tulog si Karen. Alam kong siya yun. Ang matandang babae, ang ikaw sa hinaharap o sa nakaraan. Babalik na siyang kunin ako. Hindi ako lalaban. Hindi na. Dahil ngayon, naiintindihan ko na. Hindi ang bag ang sumpa. Tayo ang sumpa. Ang ating kuryosidad. Ang ating hindi makapakaling isip na gustong malaman kung ano ang nasa likod ng bawat pinto, sa loob ng bawat bag, sa dulo ng bawat anino. At kapag nalaman mo na, huli na ang lahat. Kung binabasa mo ito, at kung balang araw ay makita kang isang brown na leather satchel na walang may-ari, huwag mo itong buksan. Huwag, tulad ng ginawa ko. Dahil sa loob noon, hindi gamit ang makikita mo, kundi ang sarili mong mukha sa isang silid na hindi mo pa napupuntahan, na may kasamang anino na hindi mo pa nakikilala, at isang kamay na naghihintay. Wala na ako ngayon. Hinahanap na ninyo ako. Pero ang tanong, sino naman ang maghahanap sa inyo?